1 Corinthians 15:33. Don't fool yourselves. Bad friends will destroy you. Ang ating pag-aaral, pinamagatan natin, who the wise avoids. Sino ang iniiwasan ng mga matatalino, marurunong? Dear God, we thank you that you are knowledgeable, that you are wise, and we can partake of your wisdom. Pagliwanagin niyo po ang aming isip, turuan kami, at sa sandaling ito, kami po inyong pakalinisin, maging karapat-dapat tumanggap na inyong pagtuturo, pagtutuwid, pag-akay, pagpapalakas, at pagpapagaling. Be our preacher, be our teacher. Speak to your people, O God. Use your servant only as your instrument. Set people free, heal people, empower people. We ask in the name of your Son, Jesus. Proverbs 1:8-9. My child, obey the teachings of your parents, and wear their teachings as you would a lovely hat or a pretty necklace. Sa Proverbs, talagang koleksyon ng karunungan, malinaw ang sinasabi na makinig sa mga magulang. Pahalagahan ang kanilang mga payo tulad ng pagpapahalaga mo sa anumang magandang kasuotan o mamahaling hiyas. According to Proverbs, parents or elders are wise, and therefore, they are good friends. Well, at least 99% of the time, bihira naman yung parents who are not wise or wiser than their children or who would really intentionally harm their children. Although, paminsan-minsan, nagkakaroon ng ganong aberration or abnormality, but it is an abnormality. Generally, parents could be trusted and should be heard and listened to. Proverbs teaches us, value and live by the teachings of people who are experienced. Pag sinabing parents, it goes na mas matanda kaysa doon sa kausap, ibig sabihin lang experience. Lalo nung araw na ang karunungan associated with experience. Kailangan ma-experience mo para matutunan kasi wala pa naman na sobrang maraming available knowledge from the bookshelf or from institutions or from the internet like today. So experience is still very, very precious even now because people can actually only be more informed, but it doesn't mean that they become wiser. It takes a lot of time, it takes experience, trial and error to really be wise. So value and live by the teachings of people who are experienced. Sino sa paligid ninyo ang mga tao ang more experienced than you are in various fields of interest? Siyempre, mga area you are more experienced, but there are many other areas where other people are better experienced than you are. So, live by the teachings of people who know you. Not only know you by information, but people who really care for you. Marami tayo kasi pwedeng kuhanan ngayon ng payo, ng katuruan, ng guidance, direction, but it's important for you to realize how much of your counselor really cares for you. Katulad na halimbawa, kahit na lamang sa ordinary counseling encounter, may dalawang uri kasi ng counseling at dalawang uri ng counselor. Yung counselor na pag dumaing ka ng problema, pagka ikaw ay nagsabi ng mga kabigatan mo ng loob, ang ituturo sa iyo magtiis, magdusa, yung laging magpaapi ka. Pagka ganun ka napatapat na counselor at nakinig ka sa kanya, yun ang magiging ending ng buhay mo. May mga counselor naman na ang gusto niya, winner ka. Ang gusto niya, yung hindi ka nagpapaapi, although hindi ka naman tuturo ang mang-api. Yung hindi ka basta lang lagi nagtitiis, tuturuan kang baguhin, improve ng buhay mo. So, depende kung sinong counselor mo ang magiging takbo ng buhay mo if you listen to your counselor. So, ang tanong mo sa counselor mo, does the counselor care for me? Pwede kasi mangyari na yung counselor cares for her or for his reputation. Lalo pag pupunta ka sa religious or spiritual counselor, maraming counselor na ang kanilang image, ang una nilang inuuna na pahalagahan. Nasabihin nila, baka pag tinuruan ko tong taong to na mag-enjoy sa buhay, pag tinuruan ko siya na makalaya, pag tinuruan ko siya na paluwagin ang buhay niya, magmukha akong liberal, magmukha akong konsentidor, magmukha akong masama. So, tuturuan ko na lang siya nung kadalasang itinuturo. Magtiis ka, magtiyaga ka, magtimpi ka, para safe ako. Hindi ako malalagay sa alanganin na mukhang liberal ako. Pero ang totoo, tinulungan ko ba yung counseling? O in-improve ko lang ang aking self-image and image in front of people? Because a real counselor that you should listen to is the one who cares for you.
Yung hindi ka laging ipapatalo. Yung hindi ka lagi na lamang isasakripisyo. Kasi may mga ganon. Of course, it makes them look good. It makes them look more godly. But, do they really help you? Napakahalagang pinipili kung sino ang pinapakinggan. Kaya panalo tayo pag nakikinig tayo sa mga magulang natin. Kasi nga, 99% of the time, mas matalino sila, mas experienced sila, at mahal nila tayo. Hindi sila magpapayo ng ikatalulugi o ikakatalo natin needlessly. Sa pagpapatuloy ng Proverbs chapter 1, verses 10 to 14, don't be tempted by sinners or listen when they say, come on, let's gang up and kill somebody just for the fun of it. They're well and healthy now, but we'll finish them off once and for all. We'll take care of their valuables and fill our homes with stolen goods. If you join our gang, you will get your share. Ito yung banditry, robbery, nung araw, nangyayari pa rin ngayon. Pero, maraming equivalent itong paggawa na ito ng masama sa ating panahon. Hindi kailangang pukpukin mo yung tao, nakawan mo siya, patayin mo siya, para gawan mo siya ng masama. And so, think of the equivalent. Because there could be people who are influencing you and me to do evil to others. Maybe not as naked as killing somebody or robbing somebody, pero ganun pa rin ang effect na nakawan yung kapwa ng katahimikan, kapayapaan, o ari-arian, o reputasyon. May mga ganung magnanakaw pa rin ngayon. May mga ganung pa rin mamamatay tao. So, suriin natin kung yung pinapakinggan natin, doon tayo dinadala sa pagsira sa kapwa. Don't listen to people who convince you to do wrong, to hurt and damage others, to join in their evil projects. Pag may nadidinig ka, susuriin mo, mabuti ba ang payo? Maganda ba ang sinasabi? Is it fair to everybody involved in the situation? Tinuturoan ba niya akong gumawa ng masama para sa aking ganansya? Para sa aking tubo? Marami yun. O mandaya ka. Uy, nagtitinda ka pala ng manok. Ganitong gawin mo para madaya mo timbang. Yun ang equivalent dyan ngayon. Nakakagawa ka rin ng masama sa kapwa. Nananakawan mo rin sila kasi nagbabayad pala sila nung pampabigat ng manok. Hindi yung manok talaga ang nababayaran nila. O kaya ay nakakasakit sila dahil sa inilalagay mo mga kung ano-ano. Nagtitinda ka ng karne na double dead, nagtitinda ka ng mga bulok, mga substandard, edi para bumapatay ka rin ng tao. Kaya maraming equivalent ngayon, yung nandun sa Proverbs sa example. At ang tatanungin mo, itong nagbibigay sa akin ng payo, dinadala ba niya ako sa landas na gagawa ko na masama? Proverbs 1:15 to 18, don't follow anyone like that or do what they do. They're in a big hurry to commit some crime, perhaps even murder. They are like a bird that sees the bait but ignores the trap. They gang up to murder someone, but they are the victims. Bihira na siguro sa atin ngayon ang nakakakita ng mga ibon na sinisilo, hinuhuli sa pamamagitan ng kung ano-ano mga traps. Pero imagine niyo, lalo nung panahon na sinusulat itong Proverbs, usong-uso yung maglalagay ka ng mga trap para sa ibon para mahuli mo siya at nang maluto mo siya. Kahit sa ating national dance ng araw na tinikling, pidalitan na yata ngayon yung national dance, it is about traps in the rice fields, mga kawayan, na pag nagkamali yung tickling bird ng tapak, sasara, maiipit ang paan nila, makakain sila, mahuhuli sila. Sabi, ganyan daw yung mga gumagawa ng masama. Gumagawa sila ng mga traps. At ang mga ibon, o kaya yung mouse, na nakatingin siya dun sa inilagay mong trap, ang tinitingnan lang niya yung premyo. Ang tinitingnan niya yung mapapala niya, yung ganansya niya. Kaya nabubulag siya sa panganib. Again, maraming equivalent dyan sa buhay. Pag tayo ay naakit nung premyo ng isang bagay na masama, nabubulag tayo dun sa bayad. Nabubulag tayo dun sa panganib at dun sa magiging resulta sa ating spiritual life. Kaya sabi, huwag ka lang doon tumingin sa bait, doon sa pain, kundi tingnan mo yung buong setup. Uy, may pain dito. Pero pagka dinakot ko to, pag kinuha ko to, makukulong ako. Magdurusa ako. Maaring ikamatay ko to. In some islands in the Pacific, may mga unggoy
na pag nahawakan na nila isang bagay, hindi nila bibitawan, magkamatayan na. So para sila mahuli ng mga tao sa islands, gumagawa sila ng trap. At ano yung trap? Yung mga bao ng nyog. Buong-buo yung bao, bubutasan nila ng konti, tapos lalagyan nila sa loob yung nyog ng bato. Batong makintab, batong makinis, itim o puting bato, anumang bato. Kasi pag nasilip yun ng unggoy, isusuot niya yung kamay niya sa loob at kukuhanin niya yung bato. Yung nyog, nakatali yun, hindi mo pwedeng dalhin. Akala mo pwede mong dalhin, pero merong paraan na itinali yun sa isang lugar. So si unggoy, pag ipinasok niya yung kamay niya at nahawakan na niya yung bato sa loob, hindi na niya yung bibitawan. At dahil ayaw niyang bitawan, hindi niya mahuhugot ang kanyang kamao kasi maliit lang ang butas. Matatrap siya, mahuhuli na siya. Samantalang kung bibitawan niya yung bato, luluwag yung kanyang kamay, liliit. Pag hinugot niya sa butas, makakawala siya uli. Ano kaya ang batong hawak niyo ngayon na ayaw niyong bitaw-bitawan, kaya tuloy hindi kayo makawala, hindi kayo makalaya? Ano man yun? Bisyo ba yun? Yung bato na yun? Pleasure ba yun? Ano kaya yun? Meron ba tayo, to begin with, nahawak na bato, na dahil sa pagkakahawak mo tayong bitawan, napapahamak ka na. Sari-sari na ang nangyayari sa iyong mga damage, ayaw mo pa rin mag-give up. Yun unggoy, ikaw naman tao, dapat naman mas matalino tayo, di ba? Nalalaman natin, trap ito. The rewards of wrongdoing are just baits in the trap. Yung parang gantimpala, saya, ganansya, pain lang yun. Hindi totoo na meron ka mapapala pagka yun ay kinuha mo. Kaya kailangan mapanuri. Kaya tuwing merong parang pain, yung wow, ang laki ng kikitain mo, katulad dun sa mga na 1, 2, 3, sa mga scam, kasi may pain. O magbibigay ka ng ganitong check, 2,000, after 1 week, magiging 3,000. Wow, kumita ka ng 1,000 in 1 week. So, sa susunod na linggo, may pain siyempre, 1,000. Sa susunod, dadagdagan mo na yon, 5,000 na yung ilalagay mo para sa susunod na linggo. Maaaring 7,000, 8,000 na yung iuwi mo. May pain. Palaki ng palaki. Hanggang biglang, pagbalik mo doon sa office, tumakbo na sila. Wala na. Kaya ang tawag na fly by night. They fly during the night. Iyak-iyak ka na wala yung pera ko. Kasi nasilaw ka sa pain. So yung mga kamag-anak mo, mga kaibigan mo, hindi malaman kung maaawa sa'yo o papagalitan ka. Dahil, if it's so good to be true, it's very probably not true. Pag sobrang matamis ang pangako, sobrang ganda ng ibibigay sa'yo, magduda ka. Kasi sa totoong buhay, hindi ganun kadali ang mga bagay. Pag sa parang sobrang dali, magduda ka, pain yun. Those that are blinded by the bait, by the prospect of gain, become the victims. Kaya ngayon nga nabibiktima ng scam, hindi mo malaman kung maaawa ka o papagalitan mo dahil ano ba, linaw-linaw niyan, bakit ka nabulag? Kasi nakakabulag talaga pag ang tiningnan mo yung benefit. Proverbs 1:19, the wealth you get from crime robs you of your life. At kahit pa nga, may nakuha ka, may napala ka, may balik. May bayad. At least may spiritual bayad. Pag gumawa ka ng masama at meron kang napalang ganansya, may bayad ang iyong kaluluwa. Dishonest and evil gain is no gain at all. It brings about greater loss. And usually the loss is intangible. It is not material. It is not always financial. Pero sometimes loss of sleep, loss of peace of mind, loss of friends, for instance. Maraming losses. Kaya dapat marunong tayong tumimbang, hindi laging mas mabigat ang pera. May pera nga, nawalan ka naman ng kaibigan na mahalaga sa buhay mo, nawalan ka ng kamag-anak, nawalan ka ng pamilya. Gaano kabigat ang pera para itumbas sa tao? Dapat nating naikat. Tsaka po, gaano katimbang ang pera para itumbas mo sa usig ng budhi? Para sa kawalan ng kapayapaan at katiwasayan, it's too much to pay for material things. Proverbs 13:20, wise friends make you wise,
But you hurt yourself by going around with fools. Kaya suriin kung sino ating mga madalas kasama, ang ating mga kabarkada, ang ating mga kaibigan, ang ating mga business partners. Kasi ang laki ng influence nila sa iyong buhay kung mapapabuti o mapapasama ka. And very especially, choose who you listen to. Piliin kung kanino makikinig sa negosyo, sa love life, sa practical life, kanino nakikinig. Even in religiosity. Because able preachers could speak based on verses of the Bible, what they want to say, what they believe in, and what they want to promote. Kaya may mga preachers na tuturuan kang laging maghirap, magdusa, magtiis, may version na ilalabas. May preachers din naman na tuturuan ka na kung paano ang buhay ay i-maximize mo, tulad ng ituturo ni Solomon, paano ka mag-enjoy nang hindi ka gumagawa ng masama, may verse din silang ilalabas. Kasi very interestingly, the Bible gives people a lot of choices. The Bible really gives people so much room to maneuver in. Kaya kung very conservative ang preacher, conservative ang preaching, conservative siyempre ang effect. Pero kung very progressive, halimbawa yung preacher, progressive yung approach, progressive din ang effect. Kaya the same Bible, the same God, the same Jesus, iba-iba ang lifestyle ng mga Kristiyano, depende kung kanino sila nakikinig. Napakalaking factor yung pagpili mo, kanino ka nakikinig. Kasi syempre, from the printed word, you have to go through scholarship. You will have to go to reading, understanding, then interpretation, then application. Ang laki na ng personal factor ng teacher doon. Kaya may makikita ka mga Christians na sobrang progressive, sobrang modern ang approach, merong sobrang conservative, pero the same God, the same Bible. Kasi iba-iba yung preacher nila pinapakinggan. So ano gusto mo mangyari sa buhay mo? Gusto mo ba halimbawa hindi ka magpagupit, yung hanggang lupa ang buhok mo? Eh di makinig ka sa preacher na yun ang itinuturo. Kasi meron din verse nun. Gusto mo wala ka na halos makain, bawal lahat? Eh di sumunod ka doon sa preacher na yun na hindi pina-emphasize. Kasi ang dami din ka ng verses. Pero may verses din ang nagsasabi that, tulad sinasabi ni Jesus, you are free to eat anything because food does not make you spiritually dirty. So kanino ka nakikinig? Yun ang mangyayari sa buhay mo. Importanteng pinipili talaga. Beware of how much you get influenced by friends, by people you hear, and by persons who colonize your brain. Ang mga tao parang halaman. Alam niyo ang halaman, kung pwede lang niyang solohin yung langit, i-spread niya lahat ng kanyang mga branches, tatakpan niya ng leaves siya ang lahat ng space para siyang sumagap ng lahat ng araw. Kung kaya niya lang gawin yun. Kaya sa mga gubat, ang tataas ng puno, nag-uuna-unahan silang tumaas para pag nasa taas na, ibubuka nila ang kanilang mga sanga, makukuha na nila lahat yung araw, wala nang makukuha yun nasa ilalim. Nothing grows in the shadow of a big tree. Ganon din ang tao. Yung brain mo, hindi ka kontentong nasa loob lang ng bungo mo, gusto mo yung brain mo i-transplant sa bungo ng iba para yung iniisip mo ang isipin nila, yung gusto mo ang gustuhin nila, at maging sunod-suduran sila sa yung iniisip o pinapaniwalaan. Ganon ang lahat ng tao. Iba-iba lang ng degree. Kaya kung ikaw ay magpapa-colonize sa lola mo, sa nanay mo, sa tatay mo, sa kaibigan mo, sa nobyo mo, kahit kanino, mako-colonize talaga yung brain mo. Kasi it is natural for people to want to expand themselves and they would like to expand like plants at the expense of others. Kaya dapat marunong ka mag-isip para sa sarili mo. Hindi ko mo narinig mo, sunod ka na agad. Suriin mo, maganda ba, mabuti ba, tama ba yung scholarship ng pag-aaral? To the point na pwede mong i-apply talaga sa buhay mo. And how much of it will you apply? How much will you not apply? You need not obey everything you hear. You have to examine what you hear. Binigyan tayo ng Diyos ng brain para mag-isip. Pero ang daming ganong tao. Bakit yan ang kinakain mo? Eh kasi yan ang gusto ng kasama ko. Bakit ganyan ang suot mo? Kasi yan ang sabing isuot namin. O bakit ganyan ang buhay nyo? Eh kasi ganyan ang itinuturo sa amin. Wala silang sariling paninindigan kung ano lang isipin ng iba. So yung mas malakas magsalita, siya ang nasusunod. But what will happen to your life if you will allow others to live in you? Dapat si Jesus lang ang pinapayagan mo to live in you, not other people.
However, you can allow them to partly live in you if after examining what they say or teach, alam mong beneficial to you, good to all concerned, and does not offend God. Dapat marunong ka manuri. Kaya maraming tao api-apihan. Kasi hindi sila natutong mag-isip para sa sarili, manindigan para sa sarili, lagi nilang sumasang-ayon. Kaya lagi nilang nakakain ang hindi nila gustong kainin, pinupuntahan ang hindi gustong puntahan, ginagawa ang hindi gustong gawin, kasi may ibang nakatira sa utak nila na nagiging amo nila. 1 Corinthians 15:33, don't fool yourselves. Bad friends will destroy you. And if I may add, bad theology can destroy you. Bad homiletics can destroy you. Bad teaching can destroy you. And by saying bad, it doesn't always mean evil. It could also mean less than what is best or less than what is good for you. Dapat nanunuri. Psalm 1:1, blessed is the one who does not walk in step with the wicked, or stand in the way that sinners take, or sit in the company of mockers. Tatlong ways daw to be blessed. One, you do not walk in step with the wicked. Hindi ka lumalakad kasabay ng mga masasama. At hindi ka tumitindig kung saan sila nakatindig. In other words, ang paninindigan mo, pinag-iisipan mo. At hindi ka nauupo. Iba-iba. Kita mo yung isa naglalakad, tapos tumindig ka, umupo, mamaya nakahiga ka na, mamaya nakalubog ka na dyan. Pag sunod-sunod na, hindi mo sinuri. So it's very important. Blessed is the one also, if I may add, who does not listen to modern-day Pharisees. Can you imagine? Kung itinali ka sa mga uri ng pag-iisip, sa uri ng pamamaraan ng pamumuhay na libu-libong taon ang tapos, na iba na ang mundo, nakatali ka pa doon, di ka ba malulugi? Merong mga magandang sundan kasi up to now effective, pero maraming hindi na. Para namang walang nagbago sa planeta kung parang wala kang babaguhin sa style ng buhay mo. Kinokopya mo yung mga tao nakatira pa noong araw sa kuweba, mga tribu-tribu pa lang na maliliit, hindi pa cosmopolitan life, tapos sila ang gagawin mong model, eh di nalugi ka. Kanya-kanya-kanyang kalugihan. Depende kung saan ka sumusunod. Proverbs 14:7, stay away from fools or you won't learn a thing. Stay away from the uninformed, the underinformed, and the ignorant, because they will lead you astray. So tinitingnan mo, qualified ba ang taong ito para pakinggan ko? Paano ba siya uri mag-isip, manuri, mag-aral? O kung ano lang lumalabas sa guni-guni niya, ituturo na lang niya bigla. Ang apektado yung sumusunod sa kanya. Proverbs 22:24-25, don't make friends with anyone who has a bad temper. You might turn out like them and get caught in a trap. One other person that we should avoid listening to. Yung nadadala siya lagi ng kanyang damdamin. Siyempre, paminsan-minsan, may damdamin ka talaga nangingibabaw. Pero paminsan-minsan, pero may taong laging bad temper na lang nila umiiral, huwag sumama, huwag sumunod, kasi kasama kang mapapahamak. And very importantly, avoid gossipers, whisperers, bubulong-bulong, susumbong-sumbong, parang bubuyog. Alam niyo yung bugtong, eto na si Ingkong, bubulong-bulong, sagot, bubuyog. Pero maraming tao bubuyog, yung lalapit sa'yo, may binubulong. Dati kanina, masaya ka. Nung bumulog siya, lumungkot ka. Dati, yung isang tao, tinitingnan mo lang positively or in a neutral way. Pagkabulong niya, negative ng paningin mo. Na-influence ka na pala. Alam niyo bang napakalakas maka-influence ang chismis? Kasi masarap ang chismis. Sabi sa Bible, Proverbs 26:22, there is nothing so delicious as the taste of gossip. It melts in your mouth. Delicious talaga yan. Kaya pagka biglang tinikman mo yan, gusto mo pa more and more, but it will destroy your character, it will destroy your intelligence, and even your fine judgment, because gossipers will influence you to be negative. Nakakita na ba kayo ng gossiper na paglapit sa'yo? Kilala mo si person A, ang bait niyan, ang buti niyan, masipag yan. No, negative lagi ang dala niyan. Kaya didilim yung paningin mo tungkol doon sa tao without even knowing the facts. Kaya dapat sabi mo, masamang espiritu, lumayo ka sa akin. Kasi talagang masamang spirit nang nagchichismis. Binubulag ka, pinapasunod ka sa kanyang pananaw, at yung inis at galit siya, iinisin kanya at gagalitin din para makakampi kanya. Kaya kanya ini-influence. Dapat lagi mong sinusuri
Ini-influence ako ng kausap ko, ano kaya ang gusto niyang puntahan namin? Ba't niya ako inaakay? Anong influence yun? So be responsible, be careful in how you influence others. So far mula kanina, ang pinag-uusapan natin is how to be careful with others who influence you. But very importantly also, we should be careful with how we influence others. 1 Peter 1:22, now that you have purified yourselves by obeying the truth, so that you have sincere love for each other, love one another deeply from the heart. Do not use your access, do not use your influence to negate people from the good. Surely, meron tayong na-influence. May taong nakakabulong tayo sa kanila, nakakausap natin, nakikinig pa nga sila sa atin. Kumisa pa nga, tinatanong pa tayo kung anong gagawin nila. Tiyakin ninyo na matapat tayo sa Diyos na yung influence natin ay hindi natin ginagamit para sa atin lang sariling kapakinabangan, para ipahamak yung tao, o para gamitin siya ng instrumento lang ng gusto nating mangyari sa buhay. Do not maliciously influence others. And let me tell you, advertisements are created to influence you to buy. Conscious yun. So, laging magmadali. Hanggang ganito na lang date. May libreng palanggana. So, sa kasakiman mo sa palanggana, hindi mo na tinignan na hindi mo naman kailangan yung bibilin mo dahil yung palanggana ang naiisip mo doon. May bait. Magmadali hanggang mamaya na lang. Kasi alam nyo, ang nagmamadali, lagi nalilito, madalas nagkakamali. They appeal to impulse buyers. Pag nag-decide ka today, may dagdag na papaya. So yung papaya ang naiisip mo, yung bibili mo worth 10,000. Tapos papaya yung nakabulag sa'yo. Maraming ganon. Kaya may mga libre, may isang bote ng something, may nakadikit na maliit na libre. Yung libre ang gusto mong maiuwi, binili mo ngayon yung bote, expired na pala. Kaya may kasamang libre. Kasi kung ang ganda-ganda ng product, hindi pa siya mag-expire, bakit dadagdagan pa para bilhin mo lang? Magduda ka, may pain ha, may bait. Sometimes naman, maganda yung pain at total, gagamitin mo na bukas, ano kung mag-expire sa makalawa. Pero kung hindi pa, baka lugi ka. Dapat tuwing merong pain, mag-isip ka. Lagi ka mag-isip. Lalo't may deadline na sino man ang mag-decide na bibili ngayong araw ding ito. Kasi mabubulag ka eh. So, nung araw, pag-graduate sa high school, we took aptitude tests. Yung kukuha ka ng exam, yung mga sagot, mga bilog-bilog, shape-shape, pipiliin mo lang, pero lalabas kung ano ka at anong kurso ang pinakabagay sa'yo. Lumabas sa akin ang pinakabagay na course, law. Eh di sabi ng tatay ko, anong bagay sa yung course na nakuha mo? Sabi ko, law, daddy, law. O ano, law ang kukanin mo? Parang ayoko eh. Bakit? Kasi a good lawyer is defined this way. You are able to put in jail an innocent person, or you are able to set free somebody who is guilty. Ang galing mong lawyer. Kasi ko parang ayoko yatang ganun. Hindi naman lahat ng lawyer ganun, pero ganun yung makitid na pananaw ko nung araw about law and the practice of it. Ang number 2 na lumabas sa akin, advertising. Totoo talaga dapat una lawyer ka o dapat nasa advertising ka. O bakit na naman ayoko ng advertising? Kasi ang magaling na advertiser, yung napapabili mo ang tao na isang bagay na di niya kailangan. Nakaka-create ka ng artificial need na parang miserable siya pag wala yung product mo, bibili niya ito. Sabi ko, masyado yatang manipulative. Sabi ko, parang gusto ko na lang mag-mascom. Eh, bakit naman mascom? Sabi tatay ko, kasi isa lang ang math. Yun lang. Sabi ko, anong yun lang? Eh, kung ang dami-daming math, nangamote ako, di wala akong kwenta na math, di ba? Kailangan yung medyo meron akong chance. So, in other words, susuriin mo, saan ka ba dinadala ng mga gusto mong puntahan? Gusto mo ba talaga yung destination na yon? Halimbawa, meron ka ngayong napupusuan dyan na kung sinong babae o lalaki. Tingnan mo yung pamilya. Anong pamilya ang papakasalan mo? Saan ka dadalhin ng taong ito? Sa pamilyang ubod ba ng gulo? Ubod ng tahimik? Ano ba? Gusto mo ba talaga yung magulo dahil mahal mo siya? Gusto mong ayusin yung buhay niya? Gusto mo talaga maging savior of the world? Anong gusto mo mangyari? Kasi dadalhin ka niyan kung saan. So, dapat lagi kang conscious. Saan ako dadalhin ito? Dapat sa church, yung mga tao, lalo ngayon, may freedom of religion naman, nakakapili ka kung saan ka sasali. May tanong ka na whether you ask it obviously or
unconsciously, ang tanong mo is, anong gagawin niya sa akin pag nag-member ako dito? Anong mangyayari sa buhay ko pag sumunod ako sa mga katuroan niyo? Anong gagawin niya sa akin? Dapat clear yun. Tulad ng may mga I love you, I love you, I love you. Oh, you love me? Anong gagawin mo sa akin pag minahal din kita? Saan mo ako dadalhin? Clear dapat. Kung ayaw mo yung pupuntahan, huwag kang sumama sa biyahe. So it's important pinipili ang pinapakinggan at sinusuri ang nadidinig. Parents, elders are especially to be wise. Mahalaga sa parents, wise. Parents, to be wise are to learn life lessons, to be able to become good friends of your children. Pagka mayroong gusto magpakasal, magsisimulang magpamilya, ang lagi ko pinapayo, mag-aral kayong mabuti ng buhay, mag-aral kayo ng academic lessons, mag-aral kayo ng practical lessons, huwag kayong titigil mag-aral kasi magtuturo kayo ng mga anak. Ano ang ituturo ninyo? Are you going to produce slaves? Or are you going to produce free men and women? Magpo-produce ka ba ng anak na empleyado? Magpo-produce ka ba ng anak na business person? Or meron siyang sariling hanap buhay? Magpo-produce ka ba ng babaeng api-apihan? Siyempre, pag may anak kang babae, tinrain mong laging inaapi na, hindi ba lang kumikibo, payag ng payag? E di, magpo-produce ka, pag nag-asawa siya, ganoon din ang papayag niyang mangyari sa buhay niya. Nagpo-produce ka ba ng mga anak na magiging api? Yung mga inaapi na, hindi marunong kumibo, hindi marunong mga tuwiran. Paano nangyayari yon? Eh kung hindi mo pinapayagan ng anak mo mga tuwiran, hindi mo pinapayagang hindi mag-agree with you, eh di kinreate mo siyang robot. If you want to prepare your children na may paninindigan, hindi sila dali-dali na lamang na inaapi ng iba, pag may pinapagawa ka, may inuutos ka, may tinuturo ka, pwede mong sabihin, anak, pag inutos ko sa'yo, gawin mo, wala kang choice. Pero pag sinabi ko sa'yo, anak, gusto mo ba ito o ayaw mo, pwede kang umayaw. Kasi tinatanong kita. At dapat pinapractice yung inyong mga anak na mga tanong na okay lang talaga sa inyo kung ayaw. O anak, pupunta tayo sa lamay ni Lola Bruning. Gusto mo ba sumama or not? 99% syempre ayaw. Ayaw ko po. O sige, diyan ka na lang sa bahay. Maghugas ka ng plato, maglaba ka, mamalansya ka, hugasan mo ang banyo, linisin mo ang garahe, paliguan mo mga aso. Sasama na po ako. O kaya, magbigay ka ng mga option na talagang okay lang sa'yo na no. You've got to practice the children to be able to say no, even to you. Sasabi lang, pwede kang mag-no sa akin, anak. Pwede kang mga tuwiran. Pwede kang hindi sumangayon. Basta polite. Polite. Magulang mo ko, hindi tayo magkaibigan, hindi tayo magkabarkada. Polite. At patapos mo mga tuwiran, sinabi ko pa rin, ito pa rin ang gagawin. Susunod ka, dala na kita. Pero bibigyan kita lagi ng way to express yourself. And I can even change my mind when you're able to convince me. Pag nagpalaki kayo ng anak, hindi sila basta-basta maapi ng kapwa. Alam niyo kung bakit maraming Pilipinong naapi, lalo nagtatrabaho abroad, namamasukan, kasi inapi natin sila sa mga sarili nating bahay. Tinrain natin sila maging api-apihan, magtiis, huwag kumibo, huwag na lang sasalungat, laging sumang-ayon, laging maging yes man, kasi gusto natin convenient ang buhay natin bilang magulang, bilang ate, bilang kuya. Pero what kind of people are we producing? If you really care for children, you will teach them to disagree in a nice way. But to disagree, it's fine. They can have their own opinion. It's fine. Pero kung yung opinion nila is limited by their knowledge because they are young, you can correct them. And when you have to use authority, then use it. Only sparingly. Most of the time, reason should prevail. Lahat ng nakikita kong sobrang inaapi ng mga employer, ng mga kapwa, na kung sino-sino, lumaki sa mga tahanang hindi sila tinuruang mga tuwiran kasi bawal sumagot. Okay lang sumagot, basta polite. At matapos kayo mag-usap, when a decision has to be made, it should still be the parent who is the authoritative person to make the final decision. But even parents should be able to change their minds, if only to encourage your children na mga tuwiran. Laging polite, but it's alright. Binigyan tayo ng Diyos ng utak. You should prepare the children to become responsible adults and adults that respect themselves and will teach others to respect them too. Hindi yung para sila mga tau-tauhan. So it's important. Learn life lessons. Teach children to be able
to say no. You know, only strong people can say no. 99% of the time, people will say yes kahit ayaw. Halika na, samahan mo ko. Oh, sige na nga. O, punta tayo doon. No, sige na. Pero, kakainis naman, iyayap ako. Pero ano, mabubuhay ka laging gano'n ang ginagawa mo, ayaw mo? Kailangan may paninindigan. Proverbs 22:6, teach your children right from wrong. And when they are grown, they will still do right. So, ang pagtuturo sa formative years, then, nababawasan, nakukuntian habang lumalaki yung mga bata para marunong din sila mag-experiment at give them a chance to commit mistakes. Basta hindi fatal, hindi malaki ang damage, matututo sila. Doon mo tututukan habang bata. Pag naturuan mo ng mabuti, kahit lumaki na yan, automatic na mga gagawin nila kasi nakaprogram na sa kanilang pagkatao kung ano yung tama at kung ano ang mali. So make sure, if you are going to teach children right from wrong, that you know right from wrong. Ang laking pananagutan na maging magulang, hindi lang yung biologically, nanganak ka, magulang ka na, kasi magpapalaki ka ng tao. Madaling maging tao, mahirap magpakatao, sabi ng matatanda. So, ang tuturo natin sa mga bata, magpakatao, maging isang kumpletong human being. But you cannot give what you do not have. Kaya duty ng mga nagiging magulang, ano man ang edad nila, na patuloy na mag-aral para may maituro silang mabuti sa kanilang mga anak. Ecclesiastes 7:25, as a leader, as a parent, as an elder, gayahin si Solomon. Nung binigyan ng Panginoon ng duty to become king, ang hiningi niya wisdom para ikabuti ng mga tao ang kanyang pangunguna. Kasi kung siya ay mangmang, hindi napahamak lahat ng sumusunod sa kanya. Ecclesiastes 7:25, so, I decided to learn everything I could and become wise enough to discover what life is all about. At the same time, I wanted to understand why it's stupid and senseless to be an evil fool. Sabi na Ecclesiastes 7:25. Sabi ni Solomon, pinag-aralan ko lahat. Kasi hari ako eh. Dapat pag kailangan magpasya, marunong ako magpasya. Kailangan alam ko ang tama. Kung limitado ang alam ko, doon lang ako magpapaikot-ikot sa alam ko, di ang liit ng mundo. Kailangan palakihin ang mundo. At ang pagpapalaki ng mundo ay pagpapalaki ng utak, ng isip. Mas meron kang pananagutan sa kapwa, teacher ka, mag-aral ka. Elder ka, mag-aral ka. Importanteng may ibinibigay na mabuti sa mga sumusunod sa atin. Matthew 12:36, I promise you that on that day of judgment, everyone will have to account for every careless word they have spoken. When you speak, be a blessing. When you lead to the good, not to the bad. To the improvement, betterment of those who follow you or listen to you. At kung pwedeng idagdag, on that day of judgment, everyone will have to account for every careless word they listen to. Ano ang pinapakinggan? Anong mga TV programs ang pinapanood? Anong radio programs ang pinapakinggan? Anong mga babasahin ang binabasa? Anong mga post ang binabasa? Lahat yan makaka-influence sa atin consciously or unconsciously. Garbage in, garbage out. Do not let garbage into your mind because it will produce garbage. We have a responsibility to each other, especially to those who believe in us, who follow us, that we should increase our knowledge, increase our wisdom so that we can help them find a better life. Dear Lord, we thank you that you are wise, that you are our leader, you are our Father, and you want nothing but the good for us. Turuan mo kami, Lord, na manuri. Kung kami nakikinig, akala namin kayo ang may sabi. Manuri kami. Consistent ba ito sa inyong character? Will you, our loving God, really teach this or make us obey something like this? Teach us, Lord, to examine what we hear. Mga nadidinig namin, nakaka-influensya sa aming buhay, at turuan mo rin po kaming suriin ang aming sarili kung kami ay good or bad influence sa aming kapwa. Pagbulay-bulayan natin ito, ano ang kahulugan nito sa ating buhay? Manahimik ang lahat sa presensya ng ating Panginoon.
Thank